Eto na po. Eto na ang panawagan. The Philippines is the land of my birth, the home of my people. I have spent most of my life in service to my people. I pray for people in our country and entrust the future of the Philippines upon the shoulder of military and law and order. PRRD, September 20, 2025. Let me read that date again. September 20, 2025. Nananawagan na si PRRD. Magkaisa na po tayo mga DDS. Yung ating pagkakaiba, isang tabi na muna natin. Ang importante, yung managot, yung mga magnanakaw. Magkaisa na po tayo mga DDS. Kung pinapasok po tayo ng Trojan horse, mag-isip po tayo mabuti. Huwag na po tayo magpagulo. Magsama-sama na po tayo dahil yung pula nga at dilaw, nagsama na. May alyansang pula, dilaw at saka komunista. Mga makakaliwa, nagsama-sama na. Tayo, magsama-sama na rin. Okay? So, as of the moment, ang pupuntahan natin ay Camp Aguinaldo. Diyan po tayo, mga kababayan ko. Nagsakripisyo po si PRRD ng kanyang buhay. Nilinis po ni PRRD ang kalsada sa droga. Komunista. Alam po natin yan. Kaya ako saludong-saludo kay PRRD. Even before, may mga post ako sa Facebook, even before siyang maging presidente, even before 2016, hindi pa ako nakakapunta that time sa Davao, pero pinopost ko na sa Facebook ang Davao. Dahil may paninindigan to, nilinis ang Davao. Kaya nung time na tumatakbo siya, sinuportahan agad. Nagsakripisyo yung tao. It's our turn. Kayo namang mga sundalo, nasa sa inyo po yan. Alam nyo naman po ang totoo. Ito, panawagan sa sundalo. Hindi ko po ako nananawagan na kayo ay gumawa ng illegal. Gawin nyo lang kung ano ang sinasabi ng konstitusyon sa inyong mga sundalo. Alam nyo naman kung sino talaga magnanakaw. Wag na po tayong magtanga-tangahan dito. Alam naman natin kung sino ang pumapatay ng sundalo. Sino pumapatay ng mga pulis? Komunista. At alam naman natin kung sino mga supporters ng mga NPA. Alam na alam po natin yan. Alam na alam po ng sundalo, matatalino po kayo. Alam nyo kung sino yung optics lang. Alam nyo kung sino yung magnanakaw. Alam nyo kung sino nag-aayos ng bansa natin. Yun lang ang masasabi ko sa inyong mga sundalo. Kayo ay manindigan para doon sa hindi kayang ipaglaban ng kanilang sarili. Manindigan kayong mga sundalo, hindi kay PRRD, hindi kay Bongbong Marcos, kung hindi sa bawat isang Pilipino at higit sa lahat sa konstitusyon. Tayong mga DDS, tayo naman ay manindigan dahil naniniwala tayo si PRRD ay hindi perpekto. Gaya nyo at gaya ko. Pero nagsakripisyo. Hindi nagnakaw, nilinis ang kalsada. Now, it's our turn. Mga DDS, ingat lang. Ingat lang kasi hindi basta-basta ibibigay ng mga magnanakaw ang kanilang nanakaw. Ito, next po tayo. Isang patunay na hindi ibibigay ni Bongbong Marcos at walang plano si Bongbong Marcos ayusin ang bansang Pilipinas. Hindi niya ibibigay ang katotohanan sa Pilipinas
at wala siyang planong ayusin ang Pilipinas. Bakit? Ang ganda ng imbestigasyon ni Marcoleta, ang ginawa, pinapalitan si Chis Escudero para mapalitan ng Blue Ribbon. Bakit? Hawak niya 'tong tuta na 'to. Ito, nilabas ng Manila Bulletin. Ang catalyst dito yung nabuko sa Marcos administration. Ang nangyari tuloy, when you look back, paglingon mo, mas matindi pala at doon pala nagsimula, malaki doon sa 2016 to 2022. Obviously, itong si Tito ay tuta ni Bongbong. Alam kasi ng tao, ako naniniwala ako may mga nakakausap akong sundalo at pulis. Kanila lang may mga kausap kami. Okay? Talagang alam nila kung sinong magnanakaw. Pero, instead na mag-repent si Bongbong Marcos para maayos ang bansang Pilipinas, focus si Bongbong Marcos ipasa ang blame sa Duterte. He is focused on 2016 to 2022. Obviously, siyang nag-upo dito kay Tuta Soto. Ito lang ang dahilan kung bakit nabuko at nabisto. Nabisto lang daw ngayon. So anong gagawin natin, Tito Soto? Papakulong mo si PRRD? Nakakulong na. Sino pa? So, ang gusto mo, wag pababain si Bongbong kasi dati pang panahon ni PRRD. Ito for discussion purposes, hindi ako naniniwala ginawa ni PRRD. Pero discussion purposes, kung si PRRD talaga nagsimula, anong gusto mong gawin natin? Ikulong natin si PRRD. At si BBM, hayaan na natin makalaya. Kasi nagsimula to nung panahon ni PRRD. Tanga. Kasi kung talagang mali si PRRD, tanga mo, Bongbong. Bakit mo tinuloy? Sabi nyo nga, loko-loko si Diskaya eh. Ang kontraktor mo sa Ilocos Norte si Diskaya. Anong utak ka meron, Tuta Soto? Ipinapasa nyo sa Duterte, let's assume, sige. Makasalanan ng Duterte. Anong gagawin natin? Ibitay si PRRD? Pakawalan si Bongbong? Sino bang nakaupo ngayon? Hindi, ikaw Tito. Kung mali ang ginagawa ng mga kapwa senador mo, tutuloy mo? Gagawin mo? Alam nyo na palang mali ang ginagawa ni PRRD, bakit nyo ginawa? Bakit tinuloy pa? For discussion purposes lang ha. Oh. Baka ma-chop-chop tong video na to eh. Mali ang sabihin. Ang punto ko rito, kahit sa mo tingnan, ang focus mo dapat, Tito, ay ayusin yung kasalukuyan. Alam mo yan eh. Kristiyano ka, di ba? Kaya ako naiinis eh. Alam mo yan eh. Paano maaayos kung bintang ka ng binta sa past? Alam mo, di ba, dapat hindi natin ibibintang sa nakaraan yung mali. Ikaw, paano mo aayusin yung sarili mo? Hindi yung mali ng iba. Hindi yung mali nung nakaraan. Halimbawa, ako tatay. Halimbawa lang to. Ako tatay, yung nanay tarantado. Sisisihin ko ng sisisihin? Anong klaseng logic meron ka? Sisisihin ko yung nanay? Di kawawa yung bata. Kung akuin ko na lang, saan ako nagkamali, ba't nagkaganon yung nanay? Tas panindigan ko yung anak. Di mas naayos. Di ba ganun? Turo kasi kayo ng turo sa Duterte. Kaya walang mangyari sa bansang Pilipinas eh. Turo kayo ng turo sa Duterte. Alam mo to, Tito. Alam kong alam mo to. You assume responsibilities whatever happens. Kahit kasalanan ng partner mo, kahit kasalanan ng
ibang tao, akuin mo. Then do your part para maayos. Ikaw kasangkapan ka pa, eh. Inaayos na yung Pilipinas, inaayos yung imbestigasyon, nagkapagkasangkapan ka pa. Huwag kang magagalit, huwag kang ano, ha, I'm just being Jonathan to you. Nathan, huwag kang balat sibuyas. Nagagalit ka kung bakit ka tinatawag na tuta. Look what you're doing. Kaninong kasalanan bakit kang tinatawag na tuta? Kasalanan ng trolls?